Pagsasagawa ng bagong produkto ng grupo ng Fu, malapit ng ilunsad ang Evergreen. Ginoong Fu, maaari mo bang ibahagi ang pangunahing nilalaman ng press conference na ito? Maaari kitang bigyan ng espesyal na panayam. Maligayang pagdating sa lahat ng media na narito sa bagong produkto ng grupo ng Fu. Ang gamot na inilabas ngayon ay tinatawag na Changqing. Changqing ay nagmula sa alamat ng China. Ito ang sigla ng tao. Ito ay pag-asa, at higit sa lahat, ang tagapamahala ng lahat ng bagay. Isang piraso lamang ang makakapagpabagal ng pagtanda, 50 taon. Lahat ng sangkap ng Evergreen ay galing sa mga extracts ng halaman, hindi naglalaman ng anumang side effect. Ang pagdating nito ay magdadala sa mundo ng isang revolusyon na magpapabago. Magandang araw, Ginoong Fu. Maaari bang itanong kung talagang may ganitong nakabubuong kahulugan ang Changqing? Jower, 12 taon na, ang aking mga kasanayan ay iyong natutunan. Kahit na lumampas ka pa sa akin, sa hinaharap. Maglakad ka na mag-isa. Oo, Miss Drive. Alam ko. Ang iniisip mo lagi ay ang iyong pinagmulan. Nasa loob ng desk na kaong may sutla. Ibinibigay ko sa iyo ang Mistry. Ang huling gawain. Protektahan si Fuyo ng 2 buwan. Siya ay ang tagagawa ng Changqing. Tapos na ang misyon. Ang selyo ay nagpakawala. Ito ang aking pinagmulan. Mabilis kong nalaman ang katotohanan tungkol sa aking mga magulang. Guro, nasa hangganan na ang iyong kakayahan. Kung nais mong makalagpas, kailangan mong harapin ang mundo. Sige na. Fuyu. Sa gitna ng napakaraming tao, saan kita mahahanap? Fuyu. Tumigil ka dyan. Fuyu. Fuyu. Tumigil ka dyan. Ginoo Fu. Hindi pa tapos ang usapan natin tungkol sa kolaborasyon. Bakit ka nagmamadaling umalis? Pasensya na, Ginoong Chen. Mayroon pa akong mga bagay na dapat asikasuhin. Bakit bigla akong nahihilo? Ang lalaking gusto ko ay hindi ko pa nakukuha. Ngayong gabi, sumama ka na sa akin. Tulungan mo ako. Ilagay mo siya sa sasakyan. Oo. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Hindi mahalaga. Siya. Hindi mo siya maaalis. Patayin mo siya para sa akin. Ako ang bahala sa mga kahihinatnan. Oo. Sige. Maganda. Tandaan mo ito. Ang init, ang init. Huwag kang umalis. Hindi ako aalis. Pakawalan mo siya. Anong nangyayari? Bakit parang nagsisimula na akong mainit-init? Siguro ba? May problema ang aking kasanayan.
Anong ginawa mo sa akin? Dapat mong pasalamatan ako dahil kagabi naligtas kita. Matapos ang kagabi, may pag-unlad ang aking kasanayan. Siguro ba ang kanyang kalagayan ay... Ito ang unang pagkakataon ko. Dapat sana ito para sa minamahal kong babae. Hindi ko akalain na hindi ko pa siya makikita. Ay nawala na ito. Sana'y ikaw ang may kasalanan. Kahapon gabi, ikaw ang unang kumilos. At saka, ikaw ang nalugi. Hindi ba dapat ako? Para maiwasan ang nangyari kahapon, maaari akong maging iyong bodyguard. Hindi ko kailangan ng bodyguard. May sarili akong bodyguard. Pero, kahapon, hindi siya sumama. Kaya nagkaroon ng aksidente. Huwag mong asahang makakalusot ka pa sa akin. Kakailanganin mo ako. Parang baliktad na yata ang kwento. Hindi tama ang pakiramdam. Wala akong narinig na, bagong bodyguard kamakailan, at babae pa siya. Tumayo na kayong lahat. Narito na si Ginoong Fu. Malugod na tinatanggap ang panganay. Malugod na tinatanggap ang ikalawang anak. Bakit ka nandito? Nandito ako para hanapin ang boyfriend ko. May problema ba? Kailan pa ako naging boyfriend mo? Pakiusap, MS. Chen, magpakaseryoso ka. Ang bagong gamot ng pamilyang Fu ay mahaba ang bisa. Interesado ang pamilyang Wu dito. Sino sa Beijing nang hindi nakakaalam na ang pamilyang Wu ay may kapangyarihan? Tanging kami lamang sa pamilyang Chen ang makakatulong sa iyo. Basta't sumunod ka sa akin. Tinitiyak kong magiging ligtas ka at ang pamilyang Fu. Kung hindi, natatakot ka na baka mawala ang pamilyang Fu. Tama ba? Hindi mo ba tinitingnan kung gaano ka nakatanda? Iniisip mo pang guluhin ang kuya ko. Sinasabi ba na si ate lang ang kausap ni kuya? Nainis ka na ba? Huwag kang mag-alala. May fiancé ka na. Bakit ka pa nakikialam sa amin? Sa fiancé mo. Ano naman ngayon? Hindi naman ito hadlang para mag-enjoy ako sa labas. Sino bang may kasalanan na ang kapatid mo ay ang ganda-ganda? Ako, bilang nakatatandang kapatid, ay talagang mahilig sa kanya. Fu Yu. Pag-isipan mong mabuti. Sumunod ka sa akin para mapanatili ang pamilya Fu, o hayaan mong makuha ng Ho ang pamilya Fu. Walang-wala. Hindi ko pipiliin. Paalis na. Miss Chen, pakiusap. Ano ka ba? Sino ka para makipag-usap sa akin? Sino pa? Ang gustong mag-imbita sa akin palabas. Sabi ni Fudasha na magpaalam na. Hindi mo narinig.
Sabi ni Fudasha na magpaalam na. Hindi mo narinig. Saan ka pagaling, batang babae? Pangahas mong makipag-usap ng ganito sa akin. Fuyu. Gusto mong makipag-away kay Chen family, ha? Ginoo, Ginang Chen. Ikaw na ang maglakad mag-isa. O hayaan mong si Rongjiao ang maghatid muli sa'yo. Sige. Fuyu. 你够狠！ Fuyu, bigyan kita ng 2 araw. Pagkatapos ay maglinis ka at bumalik sa akin. Kung hindi, maghintay ka na lang na masira si Fu. Ayos ka lang ba? Siyempre, ayos lang ako. Maliit na insidente lang. Matatakot ako, kuya. Huwag ka nang magsalita. Ikaw, bodyguard. Talagang kahanga-hanga. Ayos lang. Sapat na. Mukhang pasado ka sa pagsusulit ko. Sapat na para maging bodyguard ko. Rongjiao. Sumunod ka sa akin. May misyon akong ibibigay sa iyo. Mayroon ka bang misyon na ibibigay sa akin? Yun nga. Wala naman. Gusto ko lang sanang magtanong. Bakit namumula ang mga tainga mo? Wala namang ganon. Mali ang nakita mo. Ano ba talaga ang gusto mong itanong? Gusto ko lang sanang itanong sa iyo. Yung kahapon sobrang naging matindi tayo. Ngayon ay wala kang dapat ikahiya. Sobrang galing ko lang. Isang maliit na bata, ay may lakas ng loob na agawin ang aming tagumpay. Hindi ka pa sanay sa mga patakaran, ano? Huwag mong akalain na nakaligtas ka sa tulong lang ni Fudashiao, na makakatuntong ka agad sa tagumpay. Sinasabi ko sa'yo, nabubulunan ka ba? Amang maingay, pakawalan mo ako, nagawa na kitang 3 beses. Tingnan mo, noong nakaraang buwan, Ginoong Fu, nako. Nandoon ang mga bodyguard sa kantina para pigilan si Rongjiao. Ngayon ay nag-umpisa na ang laban. Ano? Anong hinihintay mo pa? Bilisan mo na. Ano bang nangyayari dito? Sila ang unang umatake. Ikaw ang nanguna sa pangbubuli sa mga katrabaho. Pwede na kayong umalis. Kayo na ilang tao. Bawasan ng kalahating buwan na sahod. Ganoon ka na lang kitiwala, ang aking panig ng kwento. Hindi naman ako bobo, ang galing-galing mo na. Hindi na nila kailangan, para patatagin ang iyong posisyon. Pero, sa huli, kakampi mo naman sila. Medyo mabigat naman ang ginawa mo. Sila. Hindi sila mga tao natin. Anong ibig sabihin nun, kuya? Kakatwa lang, sinuri ko na kanina. Totoong mga tao ni Chen Yu sila. Nabigo ang undercover. Hindi man lang makuha ang isang babaeng bodyguard. Basura. Hayaan mong si Scar. Yung si Fuyu. Talagang hindi mo makalimutan si Fuyu. Interesado lang ako kay Changqing. Iba pa, bahala ka na. Salamat, Xiao Wu. Naka-activate na ang pinakatingkad na wanted criminal na si Scar. Fuyu. Hindi ka makakatakas. Sa huli, magiging alipin ka rin ng aking palda. Hayaan mo akong mag-isip ng mabuti.
Sa pagkakataong ito, anong gamit ang dapat kong gamitin sa iyo? Nandito na tayo sa bahay. Maaari ka nang umuwi. Masyadong delikado sa paligid mo. Kailangan kitang protektahan. Nandito na ako sa bahay. Anong problema ang pwedeng mangyari? Baka talagang gusto mo ako. Gusto mong samantalahin ang pagkakataong ito. Para magkaroon tayo ng kaunting pisikal na contact. Nasa iyo na. Gutom na ako. Hindi nandito si Tia ngayon. Mag-order tayo ng takeout. Ayaw kong kumain ng takeout. Ang dami mong hinihiling bilang isang bodyguard. Saan ka pupunta? Kain tayo sa labas. Hindi ba't sinabi mong kailangan akong protektahan? Sige na, sige na. Pumunta ka at magluto para sa kanya. Sige, ako na. Ikaw lang ang marunong magluto. Hindi ba't ako ang pupunta? Talagang nakakalimot sa kapatid dahil sa ganda. Para mapanatili si Rongjiao. Bakit mo ako ginawang kasangkapan? Rongjiao. Sabihin mo, paano mo natutunan ang mga kakayahan mo? Ano ang proseso? Sabihin mo, bakit kailangan mo talagang maging bodyguard ko? Hindi ba? Dalawa, matagal ka nang tahimik na nahuhumaling sa akin. Kumain ka ng tahimik. Rongjiao, tapos ka na. Isinubo mo ang mga chopsticks sa bibig ng kuya ko. Siyempre. Siya. Siya ay talaga. Siya. Anong nangyari? Walang anuman, walang anuman, walang anuman, walang anuman. Sa tingin ko lang naman. Ang espesyal na amoy ng hapunan ngayong gabi, Rongjiao. Bukas, sasama ka sa akin sa isang lugar. Sige. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo para magpagawa ng ilang combat suit para sa iyo. Alam mo namang ayaw mong magsuot ng bodyguard uniform. Paano kung kailangan kitang protektahan? Ano ang gagawin mo kung hindi ito maginhawa? May mga tao nang nakatingin sa iyo ngayon. Maaaring mangyari ang panganib anumang oras. Bakit ka pa rin basta-basta lumalabas para magtrabaho sa damit? Basta nandito ka naman. Ikaw, sobrang tiwala mo sa akin. Mas maganda pa nga kung magtiwala ka sa akin. Hindi ka ba natatakot na ipinadala lang ako nila? Para unahin makuha ang tiwala mo. Tapos, isang saksak lang. Tapos patay na. Ang saya mo pala. Naglakas loob kang takutin ako. Sabi nga, ako pa rin ang boss mo. Naiintindihan, boss. Sige, magmaneho ka na. Ako na ang magmamaneho. Ano pa? Hindi ako marunong magmaneho. Sige, sige. Humiga ka. Sobrang tapang nila. Dahil kaya nilang mang-atake sa liwanag ng araw. Hintayin mo ako dito. Huwag kang gumalaw. Wala ka bang takot sa buhay mo? Hindi mo ba alam na delikado yan? May alam akong limitasyon. May paraan ako. Anong balak mo? Anong oras na ba ngayon? Huwag nang mag-aksaya ng salita, kaya ano ang balak mong gawin? Sniper ka.
Itong babaeng bodyguard, kahit sa malayong distansya, nataman pa rin ako. Parang gumamit siya ng isang uri ng internal na lakas. Sino ba talaga siya? Baka mamamatay na ako. Ako pa ang tinamaan ng bala para sa'yo. Kailangan mong maintindihan. Hindi ka mamamatay. Sugat lang yan. At saka, nakaligtas ako. Huwag ka nang maging padalos-dalos sa susunod. Ako pa ang tinamaan ng bala dahil sa'yo. Hindi ka man lang makipag-ayos sa akin ng maayos. Bakit mo ako ginawang baril? Gatungan lang talaga ng instinct ko yun. Huwag mong masyadong alalahanin. Huwag kang magkamali ng akala. Hindi ko naman talaga gusto. Naintindihan ko na. Maganda ng ganun. Salamat. Walang anuman. Saan ka pupunta? Mabait. Huwag kang gumalaw dito. Pupunta ako para kumuha ng tuwalya para panasan ang pawis mo. Ako na ang magpupunas. Ano pa ba? Saka, isa rin akong sugatan. Dahil sa sugat na natamo mo, hindi ka dapat magpahayag ng iyong sinseridad. Kapatid, anong ginagawa nyo? Magsabi ka ng totoo. Anong ginagawa nyong dalawa? Ginawa ko ito para iligtas si Rongjiao. Nakasugat ako ng kaunti. Tinutulungan niya akong panasan ang pawis ko. Ano? Nasugatan ka? Paano ka nasugatan? Naka-ambush kami. Ano? Sobrang walang hiya naman nila. Kailangan muna nating maghanda. Kailangan pang palakasin ang seguridad sa kabila. Rongjiao, ikaw ang mamuno. Sige, maghahanda ako. Kuya, may kakaiba sa'yo. Kuya, may kakaiba sa'yo. Ano bang kakaiba sa akin? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Tingnan mo. Si Ate Rongjiao ang iyong bodyguard. Bakit siya ang pinoprotektahan mo? Bakit nasaktan si Ate Rongjiao? Sabi ko lang, ito ay sa likas na ugali, na gusto kong maging bayani at iligtas siya. Totoo ba yan? Siyempre, totoo. Sa anumang kaso, ngayon ay nakita na ang lahat. Anong ibig sabihin yan? Linawin mo ang sinasabi mo. Ano ang nakita mo? Hello, ako ang reporter mula sa Jingcheng Entertainment. Nandito para i-interview si Fu Dashao. May appointment na ako. Pakihintay sandali. Tuturuan kita maghanap. Tiyak na may record ka ng appointment. Sundan mo ako.
Kumusta? Pumasok ka na. Ginoo Fu, ako ay isang reporter mula sa Jingcheng Entertainment. Umupo ka na. Ikaw lang ang nagpunta. Nagkasakit ang kasama ko at nag-leave. Wala akong magawa kundi mag-isa. Kailangan kong gawin ang trabaho ng dalawa. Ang dami niyang kalyo sa kamay, at kakaiba ang posisyon ng mga kalyo. Parang hindi siya mamamahayag. Parang mas mukhang mamamatay tao na may baril. Ginoong Fu. Narinig ko na ang inyong Changqing ay inilabas na, at nakakuha ng maraming atensyon. Maaari mo bang ipakita ito, para masusing pag-aralan ko, para makagawa rin ako ng kaugnay na ulat? Siyempre, maaari. Sino ang pinadalhan mo ng mensahe? "这是给谁发消息？傅大少，我劝你赶紧把长青的秘方都给我说出来，免受皮肉之苦。你做梦！敬酒不吃吃罚酒。这件是我多年的心血，我就算死也不会交给你。好，那就看看你的上面能有多硬。你没事吧？没事，幸好你来得及时。识时务者为俊杰，你是保不住傅玉的，就连你自己也保不住。我想保的人，还没有我护不住的。何必呢？他们给你多少钱，我们给你10倍。保护傅余是我的任务，给多少钱都没用。荣州跟着我经历过危险后，竟然还这么执着于要保护我，甚至都不图钱。是谁派你来的？傅云，怎么了？是刚才吓着了吗？荣州，你的心意我都知道，你放心，我一定不会辜负你的。你在说什么？我怎么听不懂？我懂就行了，你慢慢开窍吧。我出去一趟。你要去哪儿？带我一起吧。乖，在家等我。刀疤都出动了，荣昭肯定死了。没了他，谁还能护得了傅玉？让我好好想想，这次怎么对付傅玉？是用鞭子，还是用手铐？你怎么还没死？这不可能！外面全是一盟的人，还有顶级的安防系统。你是怎么进来的？一群弱鸡，毫不费力。刀疤呢？他竟然没有把你解决了？他已经被我给解决了。你这是做了一张假的照片吓唬我呢？就算你真的把刀疤给解决了，他们也还会派其他人过来，我就不信你每次都能解决。傅余，迟早是我的。嘴巴放干净点。你居然敢打我！下次和我说话离我远点，身边的空气都脏。
你敢惹我？你知不知道陈家是姬氏4大家族之一？那又如何？别，你错了，让我做什么我都去做。说，你身后的人是谁？求求你了，我不敢说，他们会杀了我的，我不想死。傅家虽是弱势，但也是京城4大家族之一，能动傅家、敢动傅家的，就是其他3大家族，除了陈家，就是霍家和义门。2选1，我总能查出来。这样看来啊，留着你也没用。我错了，我说，我什么都说，我都告诉你。说吧。霍家是姬氏的4大家族之首，我们陈家、傅家还有义盟都是依附霍家存在的。霍家有修仙大家，听说是宗师级别的。霍心身边的人都是修炼的武者，霍家在今世一手遮天，霍心他想要得到的东西就没有得不到的。霍心想要得到长青，但是傅余不肯乖乖交出来，所以我们陈家还有义盟也只是听命行事的而已。一个区区的宗师级别修仙者，一个小小的修仙家族，竟敢在京市横行霸道！我求求你，我求你放了我吧，放过陈家。我答应你，我再也不敢对傅余起歹心了，而且我不想再参与你们的斗争了。把霍心给我约出来，我要见他。约霍少，我不敢。2天时间，霍心约不出来，禁制不解，你便会七窍流血而亡。霍少，刀疤他失败了，荣昭那个女人，她还找到我，她还胁迫我。废物！长青，势在必得。霍少，那个荣昭，他确实有点本事。我的别墅层层严守的，他还能找到我，而且他还扬言要亲自见您的。这丫头，确实挺让我刮目相看。我很欣赏她敢于和我叫板的勇气，可她也太不知天高地厚了些。听话的狗才有肉吃，叛逆的狗，你知道会是什么下场？是，我绝对忠诚于霍少。去邀请傅余，明天11点，霍天饭店一聚。是。霍心是霍家未来的掌门人，他从小就心狠手辣，为了达到目的，不择手段。我知道有多少研究出创新药的企业，最终都被霍家收购。等会你可千万别出门。他想要长青，如果你不想交出去，我们迟早会发生冲突。难道你想将长青拱手相让了？长青是我多年的心血，我当然不希望就这样送给霍心。但虽然长青对我来说非常重要，
但毕竟药是死的，人是活的，我不希望因为留下长青而牺牲你。相信我，长青不会被夺走，我也不会牺牲。我知道你很厉害，但护溪身边也不缺能人，你还是得多加小心。放心，我有把握。霍少有令，入内者须先搜身。霍少有令，入内者须先搜身。你这是什么意思？霍少要求搜身，请二位配合。霍少，荣昭那个女人确实不能小看，一般的保镖根本奈何不了她。不过霍少这次带来的人肯定不一般，这次一定能把他们拿下。你敢动他一下试试？我只说一遍，让开！怎么回事？不过是个女人，气场怎么这么强大？我看了一眼就不自觉地感到害怕，下意识退下了。霍少，我已经把我能做的事情全部都做了，求您完事之后，能不能帮我把禁止解开，好不好？来了，坐。傅少，这次找你来呢，是想聊聊合作的事情。怎么合作？傅家是行业最大的制药商，长青只有在我的手上，才能发挥它最大的价值。长青是我和我团队多年研究的心血结晶，它的价值应该怎么最大化，我比任何人都清楚。傅少能研制出长青这种药，是有才能的，我很欣赏你的天赋。但是，做研究和商业运营是两码事。傅氏集团没有运营长青的能力，这药在你们手上只会毁掉。我相信傅氏的努力，更相信我自己的努力。傅少，只要你在上面签字，我保证，不过多久，傅家会成为京市除霍家之外最大的家族。我还会让傅家的股票市值上涨1个亿。霍少准备怎么运营长青？很简单，对富人采用会员制。要想购买长青，要先购买我的其他产品，成为会员才有资格高价购买。对普通人，将一份长青稀释成5份，按疗程购买。每个疗程都定一个他们能付得起，但又很贵的价格。这样，两边的钱我们都能赚。人类通过长青，不仅仅可以延缓衰老50载，它更能帮助很多普通人完成一些因为年龄或身体原因无法完成的梦想，甚至是延年益寿的解药。我研究长青的本意就是为了造福民众，并不是牟利。造福民众，我很久没有听到这样的笑话了。傅少，难道你的梦想是拯救世界吗？今天这次，我非要你请。红蝎，荣昭，你竟敢挑衅霍少，你这是在找死！躲开！他可是霍少身边最得力的贴身保镖红蝎，跟刀疤可不是一个级别的。红蝎可是正儿八经修炼过的。红蝎，待客吗？
礼貌些。荣小姐，良禽择木而栖，赋予许诺你的，他能给你的我都能给到你，甚至比他给你的更多。现在弃暗投明还来得及，加入我霍家如何？霍少，荣昭这个女人不是什么好东西，而且她一身反骨，来了也是个麻烦，还不如直接……你不配。在京师，还没有人敢这么和我说话，也没有人敢拒绝霍家抛出去的橄榄枝。荣小姐，你还是再多考虑一下吧。你别白费力气了，我是不会答应你的。看来今天不用谈。今天霍希没拿到长签，你又当面拒绝了他。他这个人睚眦必报，你自己要多加小心。他不敢做什么，你放心。重点是你，万一我不在你身边的时候，一定要多加小心。荣昭真是为我操碎了心。爸妈去世后，就再也没有人这样不顾一切的保护我、担心我了。如果真到了万不得已的时候，要在长青和荣昭之间选择一个，我一定毫不犹豫的选择荣昭。霍少，就让他们这样走了，那长青……别着急嘛，荣昭这丫头有股子傲劲，我最喜欢的就是这么有尊严的人，在我脚下不舒服的样子。那我怎么办？我的禁制还没有解开。咱们一开始说好的，我拿到长青，你获得傅氏集团，现在事还没完成，你就想解除禁制？我的手下不需要这种没用的废物。霍少，饶了我吧！我的手下不需要这样没用的废物。霍少，饶了我吧！饶了我！传令下去，任何供应商都不许给傅氏提供制药材料，看看他们能坚持到什么时候。另外，告诉孙武，可以开始。你在做什么呢？我在筹划接下来长青应该怎么发展。现在跟霍家撕破脸了，接下来的路，长青肯定很难走。虽然我不懂商业运作，但是谁也打不过我。你可以放心去做，我为你保驾护航。喂，哥，公司出事了，我们做原材料的仓库全部被烧光了。什么？我马上过来。哥，到底怎么回事？孙武大人烧了我们的仓库，我们原材料都被烧了。别慌，立刻联系各大供应商，紧急订购。都打过电话了，没有人愿意给我们帮助啊。那其他没有合作过的厂家呢？打过电话了，没人愿意帮助我们呀。最重要的是，我们市值还少1个亿，我感觉就像有人做局了一样。不信这个王八蛋，难怪那天就这么放我们走了，居然在这儿等着呢。这不是副总吗？哎呦喂，休息日还来公司啊？孙武，无法无天也要有个限度。副总，要怪啊，就怪你不该得罪霍少。霍少说了，给你们2天时间，把长青的主动权交到他手上。至于富士的其他创新药啊，就归我们一帮所有。嘿嘿。哦，对了，霍少说了，你身边的这个，他也一定要了。把你的臭嘴给我闭上！傅大少爷挺有脾气呀，今天这事儿我就不跟你计较，反正你也得意不了多久了。傅云，要是我们不交呢？不交，不交，傅氏集团就等着覆灭吧。
孙武，你们孙家好歹也是京城4大家族之一，难道你们祖祖辈辈培养的人都是给霍家当走狗用的吗？随便傅二少爷怎么骂，也改变不了目前的局面。至于我们一盟，不可能为了傅家去得罪霍少的。你们就不用在这给我洗脑了。有这时间，不如好好的准备一下，把长青的专利和配方交到霍少那儿，好好的求一下霍少，至少还能保住傅氏集团。哥，那我们现在怎么办？我们现在原材料被烧了，也没有人给我们供应，这是要把我们往死路逼啊！让我好好想想。难道除了把长青交出去，就没有其他的办法了吗？如果我把一盟的老大解决了，那问题是不是就解决一半了？荣昭，你可千万别冲动。乖乖在家等我回来。不少说笑了，我办事你还不放心吧？田玉死后，那些产业以后就交给你来打理。多谢霍少，霍少放心，我孙行一定为您肝脑涂地。只要你好好替我办事，事成之后好处少不了你的。霍少，我办事绝对可靠。现在傅余他们已经走投无路了，用不了多久，他们就会求着霍少把长青收下。至于那个荣昭，再傲，最终也会是霍少的囊中之物。很好，等我拿到长青之后，会把你一盟的规模再扩大1倍。那就多谢霍少。你是什么人？你怎么进来的？我就是你口中说的荣昭。你有严重的肺病，只有傅氏集团研制的特效药才对你有效。你如此帮助霍心，就不怕累及自身？不是负面，不过是换个人管理罢了，不会影响我继续使用药。你就少废话。看来你连最后的机会也不想要了。哎！没有人会来，门口和楼下的护卫已经被我解决掉了，天亮之前不会醒来。你以为这样我就没办法了？我限你明天之内将傅氏集团仓库的原材料补齐，如此我今天可以不杀你。自以为有点武功就天下无敌了，我孙行有的是办法对付你。你已经中毒了，我刚才放出来的气体是毒，没有解药，就算你武功再厉害，也逃脱不了。这毒叫五分，无色无味，吸入人体5分钟之内就会五脏剧烈而亡。无色无味，这都被你感受出来。不过，就算你能感受出来什么毒也没用，你已经中毒了。我在来之前已经服用了解百毒的药，这毒对我没用。毒没用，那枪呢？毒没用，那枪呢？你竟然能躲子弹，而且还在我没看见就过来了，你到底是干什么的？将死之人不必知道太多。你要是真敢杀我，一盟的兄弟是不会放过你的。无论你跑到哪儿，都会被追杀，还有你的家人也会被你连累，包括傅余他们。如此冲动行事，难道你就不为傅余他们考虑一下吗？我不用跑，就算你们一盟的人全部一起上，也伤不了我丝毫。至于我的家人，你要是能帮我找到，那更好，省了我的力气。
傅余他们和傅氏集团，你更是动不了。别吓我了！我家根深蒂固，仅凭一人难以撼动。你们需要我的帮助。我刚刚已经给过你2次机会了，你现在后悔没用。像你这样随意背叛的人，我不合作。大哥，乌哥，这人能悄无声息地潜入我们一盟，还杀了大哥，这人也太恐怖了点儿。是谁？是谁干的？有心到我们一盟头上，快去查！啊，我这就去。等等！限你们明日之内将傅氏集团损失的原材料补齐，否则一蒙灭，下场如同孙行、落款、荣昭。你们下去，明天召集一盟所有兄弟去傅氏集团。副总，老大，大事不好了！一盟带人把富士集团包围了。哦，这怎么办？ Ginoong Fu, boss, may malaking problema. Ang alyansa ay may dalang tao at pinalibutan ng Fu Group. Bro, ano ang gagawin natin? Tara, tingnan natin. Boss, biglang nagdala si Sunwoo ng mga tao na may armas. At pinalibutan ng ating gusali. Nagtanong kami kung ano ang gusto nila, pero hindi sila sumagot. Sinabi lang nila na gusto nilang makausap kayo, si Rong Zhao at si General Fu. Nagtatagal ang dalawang panig sa sitwasyong ito. Naiintindihan na. Si Sunwoo, nang may dalang baril at palo pa, anong balak mong gawin? Hindi pa tapos si Fu. Pero agad-agad kayong umatake. Binilungan nyo ang gusali ni Fu gamit ang mga tao nyo. Kailangan nyo akong bigyan ng paliwanag. Paliwanag. HMPH, Fu Yu. Sa tingin ko, kayo, ang dapat magbigay sa amin ng paliwanag tungkol sa alyansa. Anong ibig mong sabihin? Pinatay ko ang leader ng alyansa. Tapos na, sira na. Baka mauna pa kaming mabasak ng alyansa. Huwag magpanik, mag-isip muna ng solusyon. Anong paliwanag ang gusto mo? Magtipid ng oras. Sama-sama tayo. Rong Zhao, sobrang dami nila. Magsimula tayong makipag-usap sa kanila. Sunwoo. Sa totoo lang, maaari tayong umupo at pag-usapan ito ng maayos. Hindi na kailangan, mga kapatid. Ginoong Rong Zhao, nananawagan kami na tanggapin ninyo ang alyansa. Nananawagan kami kay Ginoong Rong Zhao na tanggapin ang alyansa. Anong ibig sabihin nito, Ginoo Rong Zhao? Kaya nyo bang pumasok ng tahimik sa alyansa, at pinatay ang aming kuya? Lahat kami ay nais sumama sa inyo. Iwanan ang dilim, tumungo sa liwanag. Yung mga hilaw na materyales ng pamilya Fu, nahanap ko na ang lahat ng tao para punan ang kulang. Sige lang, tingnan mo. Kuya, nakita ko na. Talagang naibalik ang mga raw materials, at 3 beses pa. Ginoo Rong Zhao, ang aming alyansa ay magiging sa inyo mula ngayon. Sabi nyo, silangan. Hinding-hindi kami pupunta sa kanluran. Kahit anong sakripisyo, ay handa kaming gawin. Kuya, si Rong Zhao ay talagang kahanga-hanga. Hindi mo ba alam kung sino ang kanyang bodyguard? Tinanggap kayo. Hindi naman ito imposible. Kukunin ko kayo. Hindi naman ito imposible. Pero kayo. At ang pamilyang Wu. Simula ngayon, wala nang ugnayan ng ating alyansa at ang pamilyang Wu.
Wala nang anumang koneksyon. Sino ang gusto mong protektahan? Sino ang ating paprotektahan? Sino ang sasaktan mo? Sino ang ating lalabanan? Mga kaibigan, hurry up, magpahayag ng respeto sa bagong boss. Kumusta, boss? Kung talagang tapat kayo, 真心实意。 sa ganitong paraan, magpapasok na kayo. Ang grupo ng mga bodyguard ni Fu. Rongjiao, napakalaki ng organisasyong ito. Inutusan mo silang sumali sa security team. Baka ayaw nilang sumali, di ba? Kami ay labis na handa. Anumang ipagawa mo sa amin, gagawin namin. Handang isakripisyo ang lahat, walang anuman. Ang galing mo, Rongjiao. Rongjiao, ngayon, may problema na. Nakuha mo na ang alyansa. Siguradong iniisip ni Wozin na ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Gagawin kang buhay na target. Ako na lang ang target. Mas mabuti na yan kaysa ikaw ang maging target. Anong sinasabi mo? Ito talaga ang problema ng pamilya Fu. Paano ko naman papayag ang ikaw ang humawak nito? Mag-relax ka. Kaya ko to. Rongjiao, kailangan mong sumang-ayon sa akin. Siguraduhin mong una mong pangalagaan ang sarili mong kaligtasan. Dogwang. 长青和你的安危比起来， Hindi naman talaga mahalaga, HMM. Naiintindihan ko na. Tingnan mo si Rongjiao. Lahat ay napag-alitan na ang kuya ko. Ginoong Fu, dumating na ang pamilya ng Hu. Matinding humihiling na magdaos ng board meeting. Nawasak ang pamilya Chen. Ito ay upang magsilbing babala. 没错， Ngayon, ano na ang dapat gawin ng pamilya Fu? Ano ang dapat nating gawin? Hintayin na lang natin si Fu Yu bago tayo magdesisyon. Hintayin. HMPH. Wala nang oras ang pamilya Fu para maghintay. Gaano katagal makakaligtas ang pamilya Fu? Ay nakasalalay sa araw na ito. Sa mga pagpili ninyo. Paano dapat pumili? Naniniwala akong malinaw na sa inyo ito. 很清楚了。 Bakit pati si Tio Lin ay naaktibo? Hindi ba't siya ay kasama ni Ginoong Fu sa pagsisimula ng negosyo? Mga kaibigan. Ngayon, 在 mahina ang Fu Corporation. Walang pag-asa kung hindi umaasa sa pamilyang Wu. Walang ibang daan. Dapat tayong magpakumbaba agad. May katwiran ka. Ibigay ang Changqing. 交出去。 Palitan ito ng kapayapaan ng pamilyang Fu. Ito ang pinakamatalinong desisyon. 走。 Tio Lin. Ang pag-unlad ng pamilyang Fu ay nakasalalay sa aming espesyal na teknolohiya sa paggawa ng gamot. Ang Changqing ay talagang nag-aksaya ng napakaraming pagsisikap na ituklasan lang namin. Hindi pwedeng ibigay na lang. Ginoo Fu, sigurado ka bang ang desisyon mo 做的决定 ay malinaw sa isip? 了吗？ Fu Yu, noong nakipagsimula ako sa tatay mo, noong panahon na iyon, hindi mo pa alam kung nasaan ka. Ako talaga si Fu, may karapatang magpasya kung paano mag-develop. Tanging ang magbibigay ng Longqing lang. At saka yung nasa paligid mo, na babae, bodyguard na si Rongjiao, ihahandog natin kay Xiaoho. Para mapanatili ang kaligtasan ni Fu. Longqing, hindi ko ito ipagkakaloob. Rongjiao. 招 Si Wozin ay masyadong mapanaginip. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bakit kailangang isama kami sa ganito? Para kaming isasama sa libing mo. Oo, Ginoo Fu. Kung hindi tayo magko-compromise, wala nang kumpanya. Tama po, Ginoo Fu. Huwag ka nang magpadala sa katangahan. Sino ang nagsabing mawawala si Fu? Sino ang nagsabing mawawala si Fu? Makinig kayong lahat dito. Ginoo Rongjiao, siya ang bagong leader ng ating alyansa. Sino ang may lakas na galawin ang pamilya Fu? Sino ang may lakas na galawin kahit isang hibla ng buhok ni Ginoong Fu? Ako, si Sun Wu, at ang mga kapatid sa alyansa. Hindi papayag. Sun Wu, talaga namang matapang ka. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na ipagkanulo si Xiao Wu. Hindi ka ba natatakot na magtapos katulad ng pamilya Chen? Nandito ang aming leader.
Ano ang ikinakatakot ko, si Sunwoo? Fuyu. Talaga bang gusto mong mamatay kami ng mas mabilis? At paulit-ulit, na makasakit sa pamilya Wu? Tama. Kailangan na nating umalis sa pamilyang Fu. Tama. Umalis. 我要退出，我也是。你绝对退出！ Umalis sa pamilyang Fu. Lahat, tahimik. Sino ang may lakas ng loob na mag-ingay muli? Sasabihin ko sa kanya kung ano ang dapat maranasan. Amoy ng bala. 哪儿的味道？ Sunwoo. Wu Xiao, hinding-hindi kita palalampasin. Yihei, maghintay ka na lang sa pagkawasak. Kahit na binili mo ang Yihei, hindi ito sapat para makipagsabayan sa pamilyang Wu. Ngayon, talagang tapos na tayo. Mga tiyuhin, bigyan niyo ako ng 8 oras, pangako ko. Sa loob ng 8 oras, makakabangon ng pamilya Fu. Bakit kami maniniwala sa iyo? 8 oras. Ano ang kaya mong gawin? Iyan ay, huwag kang magmalaki. Ginoong Fu, huwag kang sumuko ng ganun na lang. Sa loob ng 8 oras. Kung hindi ko magagawa, bibigyan ko ng pagkakataon ng posisyon ng Pangulo. Si Changqing ay nakasalalay na sa inyo. Bro. Sige. Bigyan ka namin ng 8 oras. Anyway, ganito na nga, bigyan ka namin ng pagkakataon. Kaya kung magpapakasaya tayo, mas malaki pa ang sugal natin. Kung manalo si Fuyu, kailangan ninyong ibigay ang lahat ng bahagi ng Fu, at umalis sa Fu. Ano ang magagawa mo sa loob ng 8 oras? Gusto mo pa ring ipasa sa amin ang lahat ng bahagi. Talagang isang walang katotohanang pag-asa. Bakit? Gusto mo bang magpakatatag sa huling sandali? Nanalang ba kayo sa Diyos? Akala mo ba sino si Ginoong Wu? Isang tao ba na kaya mong labanan? Dahil lang may 2 magagaling na bodyguard ka sa tabi mo. Akala mo na ang galing mo na. Parang itlog na tumama sa bato lang. Kayo ba ay mga tao ng pamilya Fu? Bakit puro siko ang itinataas nyo? Pinalalaki ang kapangyarihan ng iba, pinapahina ang sarili. Kami ay nagmamasid sa sitwasyon. Masyado pa kayong bata. Sobrang dami ng walang kwentang sinasabi. Diretso na. Taya o hindi? Taya. Gusto kong makita, bakit kayo natalo? Ginoo Fu. Sigurado kang talo ka na. Maghanda na para umalis. 傅成， Maghanda ka ng isang kasunduan sa pagtaya. Kuya. HMP, tingnan ko nga. Huling 8 oras. Ano ang kaya mong ipakita? Huwag naman sa huli. Wala nang natirang pang ibaba. Sige na nga. Anong nangyari? Itong mga tiyuhin. Dati ay kasama ng aking ama, yung mga nagsama-samang nagpatatag ng imperyo ni Fu. Itinuturing na nakasaksi sa paglaki ko at ni Fu Cheng mula pagkabata. Hindi ko inakalang. Ngayon ay nagiging kalaban na kami. Yung mga hindi tapat kay Fu, walang silbi kahit itago pa. Mas mabuting, maagang putulin ang mga magulong ugnayan na ito, upang sa hinaharap, mas mahusay na pamahalaan. Tama 说 ka. 的对。 Hindi ko susukwan ang pamilya Fu. Tama. Walang anuman. 没事， Tayo dalawa ay palaging nasa panig mo. 这边的。 Kuya, ito ay tungkol sa emergency na plano. Pakilagdaan ito. Agad na ipatupad. Sabihin mo sa kanila, lahat ng proseso ay kailangang pabilisin. Hindi problema ang gastos. Hindi ko inasahan. Ang seryosong paraan ng pagtatrabaho ni Fuyu ay talagang iba sa karaniwan. Kuya, pagod ka na, magpahinga ka muna. Halika.
Kamusta na ang pag-aasikaso? Sa kabila ng lahat, ilang taon din akong naging presidente sa Fu Corporation. May kakayahan naman akong humawak ng mga problema. HMM. Ginoong Fu, 8:30 oras. Malapit na. Pinapayuhan kitang huwag na magpumilit. Magbaba ka na. Ibigay mo na ang recipe ng Changqing. Yun na. Huwag mo nang antalahin. Huwag sayangin ang oras ng lahat. Ibigay mo na ang Longqing formula. Magandang paghihiwalay, magandang pagtapos. Mga tito at tita, hindi pa oras. Huwag magmadaling magpasya kung sino ang panalo o talo. Ginoo Fu, napanatili ang stability ng stock ni Fu. Paano ito posible? Sa loob lamang ng 8 oras. At sa ilalim ng panggigipit ng pamilya Wu. Ang mga staff ay biglang bumangon. Ito. Ano ba talaga ang nangyari kay Fuyu? Paano niya ito nagawa? Napakadali. Mga tao ng alyansa, 3 beses napupunan ang kakulangan sa bodega. May mga tao ng alyansa na nagbabantay. Direktang tumaas ang kahusayan. At saka, ang reputasyon ni Changqing sa ibang bansa ay naipakilala na. Lumalaki ang merkado sa ibang bansa, dumaraming ang mga order, ang mga stock ni Fu. Siyempre, tumaas din. Ngunit swerte lang talaga. Sa susunod na krisis, wala nang ganitong swerte. Anong ginagawa mo? Napanalo na ang sugal na ito. Kayo, dapat ninyong tuparin ang pastahan. Fuyu. Ganyan ka talaga, sa mga nakatatanda. Noong nandyan pa ang tatay mo, hindi ka naglakas loob na ganyan sa akin. Ang kasunduan sa pastahan ay kayo mismo ang pumirma, bumagay sa tadhana. Ito ay makatarungan. Bumagay sa tadhana. Kami na mga tao, ay kasama ni Ginoong Fu sa laban. Ngayon, gusto mo bang patayin ang kabayo pagkatapos ng trabaho? Fuyu, sobrang walang puso mo. Pagtawid ng ilog, gumuho ng tulay. Fuyu. Agad mong paalisin ang bodyguard na yan. Saka tayo mismo ang ihatid pababa. Hindi na natin ito pagbibigyan.傅成，签字。各位叔伯，今天这字你们要是不签，恐怕走不出这些门。傅宇，你简直是天太甚！你傅宇，就是这样对待傅世元老的，迟早有一天，傅氏会败在你的手上。哼！林老都签了，我们那就签吧，还能怎么办？荣昭，谢谢你。职责所在。等事情彻底结束，我再补给你仪式。仪式？伯少，一盟彻底投靠了傅约，傅氏的股票已经稳了，都是那个荣昭的女子干的。她简直是妖孽！荣昭，他还真是让我刮目相看。红熙，去会会孙武，让他知道背叛霍家的下场。是，霍少。哥，今天忙了一天了，这脖子啊，我真得好好犒劳自己了。
要不你先订好外卖，我上楼洗个澡，等会下来。荣昭，你也去洗漱一下吧。想吃什么东西，我来点。忘了，你不吃外卖的。没关系，我可以吃。你说什么？我先上去洗澡换衣服。荣昭，烧烤马上就来了。荣昭姐，我珍藏了2瓶红酒，今天晚上好好庆祝一下。喂，老大，救命啊！我们被霍家人追上了，他们要杀我！救命啊！荣昭，怎么了？我还有事，先出去一趟，不用等我。老大，你可算来了，我差点就见不到你了。霍心找人干的，是霍少派红心那个疯婆子来的，一言不合就动手，把一盟的兄弟们打得头破血流，逼着我拿出一盟80%的股份才肯放过我。傅少还说什么？说不要以为你修炼过，会些不常见的功法，霍家的力量不是你一个人就能撼动的，让你不要蚍蜉撼树。一次性把话说完。你说给我们2个小时的时间考虑，是带着你们的全部兄弟们重新依附在霍家，还是逐渐彻底消失在姓氏？老大，你现在是我们一盟的老大，你可得想想办法救救我们呀！区区一个霍家，不过是有几个修仙的小卒罢了，解决霍心用不了2个小时。这怎么可能？直接杀了霍少可能是容易，可是霍家的人众多，没有办法直接杀了霍少啊。比如霍少的贴身女保镖狐仙，她是昆仑山第1凶士，下手狠辣。还有霍家的护院霍度，修为更是接近先天境。还有呢？还有霍家家主霍明，他当家主的时候已经是先天境的修为了。这么多年过去了，他的修为可能是更不得了啊！知道了，老大，我知道你很厉害，可是霍家里有那么多厉害的人，你一个人，我们可怎么办呢？不用担心。老大，您是不是想到什么办法了？不用多想，直接迎战便是。可是，好了。我饿了，去准备点吃的吧。对呀，老大这么厉害，他背后肯定是有高人指点，说不定老大早就联系好了高人，所以他才这么淡定。哎，老大，我这就去给您准备，您稍等。老大，您请的高人什么时候回来呀？没有人回来。什么？完了！就算你再厉害，也对付不了这么多人呀！这回我们要死翘翘了。真的不吃点儿？哎，都这个时候了，我哪吃得下呀？怎么先跑了？为什么要跑啊？再不跑就来不及了。我先走了。现在晚了。霍少，不许跪！既然入了我的门下，就没有向别人随意跪的道理。老大，就算你再有本事，哪怕一盟的兄弟全员都在，也对付不了霍少他们。现在只有你和我2个，人在屋檐下，不得不低头啊！区区一个霍家，还不配让我低头。区，我该说你年少轻狂，还是该夸你勇气可嘉？叫板我霍家，坟头草都已经有2米高了，
我本不屑与你们为敌，你们根本就不配做我的对手。但是你们霍家一而再、再而三的挑衅，如若不死心，我奉陪到底。我劝你们和平解决。你想怎么解决？很简单，一萌现在是我的人，离他们远一点，不要再来骚扰他们。还有，将孙荣的80%的股权原封不动的返还。至于傅家，不要再来骚扰他们。以后我发现霍家再做出对傅家不利的事情，我不会放过你们。不会放过我们？小小丫头，竟然如此狂妄之极！我武不发威，你当我是病猫啊？如此冥顽不灵，就别怪我心狠手辣。竟然冥顽不灵，就别怪我心狠手辣。老大，你先跑，我还能挡住一点时间。算你还忠心。锁魂鞭，无数宗师级的修仙大佬都死在红仙的锁魂鞭下，锁魂鞭出，无魂不归。完了，这下彻底完了！去死吧！我的娘嘞！这下彻底完了！去死吧！我的娘嘞！这怎么可能？你竟然接住我的锁魂鞭！怎么可能？你居然一招就杀掉了红溪！怎么可能？那我怎么样？你再厉害，我也够呛了。荣昭，你敢动我，我让你死无葬身之地！将他绑起来。绑起来！你敢动我，我让你死无葬身之地！将他绑起来。绑起来！好嘞，孙武，你敢动我，我让你后悔出生在这个世界上！他不敢动，上！皇上得罪了，放开我！我杀了你们！喊什么喊？再吵，我就把你的照片放到京师各大媒体，看看你霍少还有什么脸面在京师见人。这就是你说的报复的方式？是啊，老大，他可是霍少，这种照片对他是很管用的，比打他一顿还管用。小学生。哎呀，是谁？是谁？不说，你来了。少爷，韦出关马上就赶过来，还是来晚了，请少主见谅。不晚多说，你来了就好，快点帮我把这个女人和这个贱人杀了，这就是羞辱霍家的下场。老大，他就是霍家的先天境的护院霍度，这怎么办？怎么办呢？我听过你，知道你有点实力，但是人外有人，天外有天，不该羞辱招惹我们少爷。是霍心三番两次的来找事，我不过是正当反击罢了。是非不辨，颠倒黑白，霍家家风一向如此吗？放肆！今天我就让你知道知道，什么人是你不能招惹的。如此年轻，
内力竟然比修炼多年的我还要深厚，他到底是从哪儿冒出来的？之前从没听说过这号人物呀！你愣着干嘛？快杀了他们！还要继续吗？荣小姐言重，我们都是有头有脸的人，何必打打杀杀呢？不如和平点解决问题。可以，但之前傅家的损失，你们要赔偿。赔偿是应该的，不知荣小姐想要多少钱20亿。20亿，你的胃口能吃得下吗？废话少说，20亿，不出免谈。你是不是刚刚被杜叔吓得脑子吓傻了？现在还在和我们谈条件？哼，杜叔，给他点颜色瞧瞧，让他知道得罪我们霍家的下场。我同意，我同意荣小姐的要求。杜叔，你这是什么意思啊？少主，他的实力在我之上，此时拼下去，受伤的只能是我们。不如先了结恩怨，度过此时。改日我们一定扳回一城。好，20亿，稍后就送到。不过荣小姐可是得罪了我霍家，今后将会面对什么？想好了，是比20亿更多的好处。你真是不知天高地厚，当真以为自己天下无敌了吗？倒是你以卵击石，是不是明智的选择？我想你们应该好好掂量掂量。你好，今天的事我会记住你的。哼！老大，不愧是您呐，几招就把霍家的人制服的服服帖帖的。不过话说回来，他们怎么那么听话呀？让赔偿就赔偿。实力不够，气弱罢了。杜叔，你怎么了？我被他那一掌打出了内伤。这怎么可能？荣昭她只不过是一个宗师级别的小丫头，怎么可能伤得了先天境之上的您呢？他的内力深不可测，绝非普通宗师境。我就不信了，霍家这么大的势力，难道还奈何不了她一个小丫头了？不要轻举妄动，我们不清楚荣昭的底细，我们需要打探清楚他的底细，了解他的弱点，才好行动。好，走。荣昭，你昨晚到底去哪儿了？到底发生什么事了？怎么一夜都没有回来？你等了我一夜？你昨天晚上什么都没说就跑出去了，电话也打不通，我等了你一夜。哦，我手机关机了。没事就好。他明知我的实力如何，却还这么担心我。你昨天晚上出去那么急，什么东西都没吃，现在一定饿了吧？知道你不点外卖，专门给你找个会做各地美食的厨师。这位是荣小姐吧？我什么菜都会做，以后呀，想吃什么都可以告诉我。菜放齐了，走，过去吃饭。哦，对了，昨晚打电话给你，听到了孙武的声音。他怎么会？霍家的人又来找麻烦了？你什么都不用想，只要做好你副氏总裁该做的事情，剩下的交给我。荣昭，她真的是我见过的最好、最特别的女孩。废物！ Walang silbi. Ikaw, walang silbi. Nagdala pa ng ganito karaming eksperto, pero nakakaya pang ikulong sa pulo at panghinain. Nasira ang pangalan namin, ang pamilya namin, dahil sa'yo. Sa pagkakataong ito, nagkulang ako bilang anak.
Si Rong Zhao, itong babae, mas mahirap pakisamahan kaysa sa inaasahan ko. Alam ng anak na nagkamali siya. Sige na, sige na. Bata ka pa. Normal lang ang magkamali. Ngunit huwag mo nang alalahanin ang nangyaring ito. Kailangan mong gumanti. Dapat nating ibalik ang dangal ng pamilya Ho. Mas kailangan nating maibalik ito. Fuyu. Bakit ka kanina? Nakatingin sa akin. Ito. Ano ang gagawin ko? Paano ko ito sasagutin? Kailangan bang sabihin ng direkta? Gaano kalaki ang posibilidad na magpakatotoo ngayon? Tatanggap ba siya? Rong Zhao, sa totoo lang, ako. Hoy, ulo ng pamilya Wu. Si Fuyu, di ba? Sasabihin ko na ng diretso. Ibigay mo si Rong Zhao, ulo ng pamilya Wu, di ba? Yung nangyari kagabi, narinig ko na. Handa kaming magbayad para sa medical ni Xiaoho, para sa emotional distress, HMP, Fuyu. Akala mo ba ako ang pamilya Ho? Nangangailangan kami ng ilang perang ito. Wala akong pakialam sa ibinibigay mo sa akin. Ang kailangan ko lang ay si Rong Zhao. Kung hindi mo ibibigay si Rong Zhao, wawasakin ko ang buong pamilya mo, Fu. Anong kailangan ng ulo ng pamilya Wu? Bakit hindi mo na lang ako kausapin ng direkta? Sige, tanungin kita. Ikaw ang kusang pumasok dito. Inalis namin ang sakuna ng pamilya Fu. O kaya naman, kasama pa nga namin silang pinaslang. Totoo nga. Anak ng anak, ganon din ang ama. Anong ibig mong sabihin? Parehong bastos at makapangyarihan. Walang pakundangan sa katwiran. Malapit ka nang mamatay. Masyado ka namang matigas ang ulo sa akin. Rong Zhao. Ngayon, kahit ang pinuno ng pamilya Wu ay kumilos na. Ngayon, malaki na ang problema. Ganito, ihahatid kita sa ibang bansa. Lumabas ka muna para umiwas sa gulo. Fuyu. Fuyu. Maniwala ka sa akin, ayos lang ako. Kuya. Ako, hindi ko nakita. Wala akong nakita. Wala akong nakita. Mag-usap kayo. Kuya, ang galing ni Ate Rong Zhao. Ang bilis mong nahuli. May sasabihin ka ba? Dalawa-dalawa. Magsalita ka na. Ginoo, si Ginang. Rong, nasa mesa na lahat ng pagkain. Bilisan mo, kainin mo habang mainit pa. Kumain ka na, gutom na ako. Sandali. Itong mga buto-buto. May lason. Ate Rong Zhao. Hindi naman siguro si Tita Wang. Bigyan niyo kami ng lason. Hindi lang basta buto-buto, kundi pati ang lahat ng pagkain ito. Ginoong Rong. Huwag po kayong magsalita ng kung ano-ano. Ang mga pagkain ito ay binili at niluto ko kaninang hapon. Nagtatrabaho ako dito. Kahit walang nagawa, meron pa ring paghihirap. Kahit na hindi ka nagsasang-ayon sa akin, hindi mo pwedeng magsalita ng masama ng walang basehan. Rong Zhao, sigurado ka ba? Si Wang Auntie ay inirekomenda ni Zhang Ma. Si Zhang Ma ang nag-alaga sa atin mula pagkabata. Dapat magtiwala tayo sa kanya.
Uminom ka muna. Binabastos mo ako. Hindi ko tinatanggap ang panlalait mo. Bigyan ka ng isang kagat ng lugaw, ay panlalait na sa'yo yun. O baka hindi ka lang matapang. Kain ka na ng isang kagat ng lugaw, o magpakatotoo ka at sabihin mo ng maayos. Nagkamali ako. Ginoo, si Miss Rong. Bakit? Hindi ko naman ikaw pinabayaan. Wala akong magagawa eh. Sila. Banihag nila ang anak ko. Pina-threaten ako. Kung hindi ko susundin, magkakaroon na sila ng pagpatay. Sino sila? Sila. Sila ay... Kapatid. Fuyu. Fuyu. Ito ay lason mula sa Tenkasu. Malakas ang pagkalat ng lason na ito. Kailangan agad na maalis ang lason. Sige, tatawag ako ng ambulansya ngayon. Wala nang oras. Ngayon, ililipat ko ang lason sa sarili ko. Mabilis, pumunta ka sa Batika. Hanapin mo ang gamot na tinatawag na dawowa. Bilisin mo. Anong gagawin mo, Ate Rongjiao? Mas matagal akong makakapagtiis kaysa sa kanya. Bilisin mo. Sige. Rongjiao. Anong nangyari sa'yo? Hindi ako mamamatay. Ate Rongjiao. Mabilis. Babalik ako para mag-detox. Huwag niyong istorbohin ako. Kuya. Kuya. Ano ba ang nangyayari? Kuya. Si Rongjiao, nag-sacrifice para iligtas ka. Talagang handa na siyang isakripisyo ang buhay niya. Anong ibig mong sabihin? Magsalita ka ng maayos. Sobrang makapangyarihan ng lason na nakuha mo. Sabi niya, hindi na darating ang ambulansya. Kahit na maghanap ako ng lunas, huli na. Ate Rongjiao. Si Ate Rongjiao ay wala nang magagawa. Nilaipat ang lason sa sarili niya. Ano? Kuya, huwag ka munang pumunta. Si Ate Rongjiao ay nag-aalis ng lason ngayon. Baka makagambala ka lang sa kanya. Nabigay ko na ang apoy ng lupa. Nasa kanya na yon. Walang problema siya, kuya.
Nawala na ang lason. Pero ang mapanirang lason na ito ay salungat sa aking kasanayan. Ang kasanayang ito ay malaki ang nawasak na enerhiya. Paano ko ba ito malulutas? Fuyu. Bakit wala nang gumagalaw? Hindi ka naman mamamatay, di ba? Rong Zhao, wala ka. Rong Zhao, anong nangyari sa'yo? Rong Zhao, alam ko ang intensyon mo, pero baka masyado tayong nagmamadali. Hindi angkop ang isang lalaki at isang babae sa gitna ng gabi. Rong Zhao, kalma ka lang. Sobrang dami ng sinasabi. Rong Zhao, sigurado ka ba? Magdeklara muna ako. Kahapon, ikaw ang nag-udyok. Nakakonfirm na ako ng maraming beses. Wala pa akong nasabi. Bakit ka nag-aalala? Nag-aalala ako. Nag-aalala ba ako? Sino ang nag-aalala? Ito na ang pangalawang beses. Sa pagkakataong ito, kailangan mong pananagutan ako. Kung hindi, ako ay HMM. Sumang-ayon ka na. Unang beses ay aksidente. Pangalawa, kahit na may dahilan sa pagkalito ng mga kasanayan, pero naiintindihan ko ang sarili ko. Kung hindi dahil sa kung ano ang nasa puso, hindi ito mangyayari. Dahil malinaw na ang intensyon. Bakit pa magdadalawang isip? Rong Zhao. Kapag natapos na ang mga bagay na ito, pangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat ng ritual. Ibibigay ko sa iyo. Wala akong pakialam dito. Wala kang pakialam. Mayroon ng ibang tao. Dapat mayroon din ang pamilya natin. Yung naglagay ng lason kahapon, may lead ba? Maliban sa pamilya Wu, walang iba. Sige, palitan mo na ang damit mo. Sandali lang. Pupunta tayo kay Fu Cheng. Mag-usap tayo. HMM. Natapos na ang 2 buwang panahon. Talaga ba? Naalis na ang selyo. Wow! Gustong-gusto ng mga isda ang mga pakpak ng manok. Ilagay mo dito. Ang press conference ngayon, talagang matagumpay. Mayroong rebirth no. Isa, yung mga taong may kapansanan na nawalan ng mga binti, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na makabangon muli. Kami rin sa pamilya Rong, ay sa wakas makakagawa ng tunay na bagay para sa lipunan. Oo nga. Kompleto na ang mga sangkap. Maaari nang ilagay ang jujubi at isda. Tawagin mo sila para kumain. Sige. Kumakain na si Zhao Zhao at si Xiaoyu. Wow, Xiaoyu, nagluto si Papa ngayon ng maraming masasarap at may mga pakpak ng manok. Iyan ang paboritong ulam ni Mama. Kain ka ng marami mamaya.
Pinuno ng pamilya Wu. Malugod kayong tinatanggap. Hindi ko po alam kung ano ang maipaglilingkod namin. Ginoo Rong. Ang iyong nilikhang, rebirth no. Isa, kumpiyansa ako rito. Ganito na lang, magbigay ka ng presyo. O kaya, maaari tayong makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Paano gustong makipagtulungan ng ulo ng pamilya Wu? Ang susunod na pananaliksik at pag-unlad, produksyon, operasyon, ganap na ibibigay sa Ho Group para pamahalaan. 10% lamang ang ibibigay sa atin, ang Rong, na bahagi. Ano ang kaibahan nito sa pang-aagaw? Hindi ako samasang-ayon. Hindi samasang-ayon. Nandito ako ngayon. Hindi rin ito pinag-usapan namin ninyo. Bata, ilang taon ka na, dito ka sa tito mo maglaro. Anong gusto mong gawin? Ito ba ay pakikipagtulungan, o ang pagkawasak? Kayo na ang bahala pumili, ibibigay ko lang sa inyo, 3 segundo. Sandali. Pipirma ako. Pipirma ako. Bakit hindi ganito noon pa? Kailangan pang magpumilit. Kakain ng parusang alak. Patayin ang ugat at tanggalin ang problema. 哥，我听说他们又失手了，下次还不知道用什么招呢。荣昭姐就算再厉害，可能也会有危险了。我不能再让昭昭冒险了。那我们准备怎么办啊？我倒是认识京师的云老，他德高望重，如果他能出面当我们的中间人的话，或许能够和霍家谈一谈，化解这次矛盾。我听说云老金盆洗手好几年了，他能为了你出面吗？只能试试了，不能再坐以待毙了。哎，待会儿昭昭醒了，你和他说一声，别让他担心。哥，你注意安全。斩草除根。合同都签了，你们还要做什么？路过此地，必算有缘。你命数多舛，唯有忘却前尘，方得一线生机。原来如此，我明新仇旧恨，我一起算。云老，这次就麻烦您了。事成之后，我承诺的与云家合作，一律让利3成。傅少爷，记得约定就好。进去吧。请。霍家主，副总愿意拿出20亿作为赔礼，并且新药长青上市后，由霍氏优先发售，所有的矛盾一笔勾销，对双方都好。今天我做个和事佬，给我个面子，啊！面子？
他要是真不想和我霍家起冲突，就不应该纵容那个叫荣昭的女人，一而再再而三的挑衅霍家的威严。霍家主说的是，荣昭他年轻气盛，确实有些冲动。为了表达歉意，我愿意以20亿为基础，希望霍家主能够不计前嫌，然后我们再对霍少进行一定的补偿。这样补偿？你觉得我霍家缺钱？想和解，那就拿出点真正的诚意来。霍家主想要的诚意是长青的完整配方和独家专利买断。对了，还有你富氏集团60%的股份。你这样的要求，跟把长青和霍氏集团直接送你有什么区别？我的条件就这些，不然和谐免谈。你既然选择谈判，不就证明双方都应该各退一步吗？姜还是老的辣。你什么意思？既然来了，我压根儿就没能指望你一口答应。不过你今天既然来了，我霍家就不是你想来就来、想走就走的地方。光天化日之下，你还想杀了我不成？杀了你确实省事儿，当我那儿子看上了你的那个女保镖，我还得用你把她给我引过来呢。休想！霍心他也配？云老，你就眼睁睁的看着他这样，一点面子也不顾起。是有的。抱歉了，副总。霍家是京市第1大家族，我老头子也得罪不起，只能听命把你骗来了。你们跟我斗，还嫩了点儿。你觉得荣昭会来救你吗？他会的，他肯定会来的。听说他对你死心塌地，别人出多少钱都不肯易主。我倒要看看他到底有多大的本事。我会在这里布下天罗地网，让他坏我霍家的事和羞辱我儿子的账一并清算。哼，折磨够了，再送给我儿子好好的玩弄。啊！荣昭姐，傅云呢？我哥他……小云，姐，我哥他肯定是被霍明的奸计给害了，这可怎么办啊？你在家等我，哪也别去，等我把他带回来。你怎么进来的？外面的守卫呢？放开！放开我！来人！来人！给我杀了他！让霍明出来！荣昭，我劝你还是不要轻举妄动。傅宇这个废物还在我们手上。荣昭，别管我，这是陷阱，你快跑！马上放了我儿子，然后束手就擒，否则我就要了他的命。你敢动他一根头发，我立刻让霍心毙命！他的功力
远在我们预料之上。给你3秒钟，如若不放，我心毙。3、爸，救我！2、1。星儿，星儿，杀了他！谁给我杀了他？我将霍家一半的资产都给他。你还有什么招数？好，好，好！我现在马上杀了幸福这小子，给我星儿陪葬！你究竟是什么人？我们可以和解，长青和富氏集团我都不要了。你现在走，我保证，你一离开霍家，我马上放了他。从此，我们井水不犯河水。血海深仇，岂是一句和解就能放下的？血海深仇，你我无冤无仇，何来的血海深仇？12年前，若是命。原来你就是那个漏网之鱼。恩怨已无，该了结这因果了。既然如此，那就鱼死网破吧！我使用这毕生功力的断魂掌，就算你修为再高，也休想全身而退。荣昭，你没事吧？我没事。我给过你机会，是你不要。哼，和我硬拼，我最多散尽功力，休养几年便可恢复。而你为你的轻狂付出的代价，就是生命。我把长青给你，富氏集团，你要多少股份，我都给你。你放他走。晚了，我霍明一生信奉的就是斩草要除根。现在我就送你们最后一程，怎么可能？你刚才的功力明明已经……我的功法的确有滞损，多亏了你的断魂掌。以你毕生的功力，助我突破最后的关卡，你还有什么遗言？没想到我霍明算计一生，竟然一场空。早知如此，我应该把你掘地3尺，把你这个余孽给找出来。说完了。早早，小云，真的是你，我还以为你早就……我也是刚刚才想起来，对不起。当年你一定伤心了很久吧？可不是吗？为了你，我还哭了好久，茶不思饭不想的。其他小朋友约我出去玩，我都拒绝了。心里最好的朋友还是你。不，我们现在除了朋友，还是恋人了。走，我们回家吧。哥，你不都和荣昭姐在一起了吗？你还紧张什么呀？你懂，你谈过恋爱吗？副总，您别紧张，老大肯定会答应的。您和老大的感情，我们大家可是有目共睹的嘛。昭昭，我说过要给你补一个仪式的。你愿意做我女朋友吗？
我看你这阵仗，还以为你要求婚。求婚？求婚当然准备了。如果你愿意，我们现在就去买戒指。不急，我们时间还很多，慢慢来。戴上。完了完了，我哥这次要彻底被荣昭姐搞定了。现在我愿意。好。哎呦，